Ako si Jomar, 28 taong gulang, at ito ang kwento namin ng kapatid kong si Lisa. Lumaki kami sa isang maliit na baryo sa Quezon, kung saan halos lahat ng tao ay simpleng pamumuhay lamang ang nakagisnan. Simula pagkabata, alam na namin ni Lisa na hindi magiging madali ang buhay para sa amin. Ang aming mga magulang ay nagtatrabaho sa sakahan, ngunit hindi ito sapat para sa aming mga pangangailangan. Isang mainit na hapon ng Abril, habang nakaupo kami ni Lisa sa ilalim ng punong mangga, nag-uusap kami tungkol sa aming mga pangarap. Ate, gusto kong makatapos ng pag-aaral, sabi ni Lisa habang pinupunasan ng pawis sa noo. Alam ko, bunso, ganyan din ang pangarap ko para sa atin. Sagot ko, pilit na ngumiti kahit alam kong mahirap ang aming sitwasyon. Nagpasya kaming magbenta ng pagkain sa kalye. Sa simula, maliit lamang ang puhunan. Nagsimula kami sa ilang piraso ng turon at banana cue gamit ang maliit na kalan na nakuha namin mula sa aming mga magulang. Araw-araw, maaga kaming bumabangon para magluto at maghanda ng mga paninda. Minsan, sa dami ng ginagawa, nakakalimutan naming kumain ng almusal. Kuya, mukhang umuulan, sabi ni Lisa isang umaga habang nakatingin sa makulimlim na langit. Walang problema, bunso. Dalhan natin ng payong ang mga suki natin. Sagot ko, sinusubukan na panatilihin ang positibong pananaw. Ngunit sa aming paglalakbay, hindi lamang panahon ang aming kalaban. Madalas kaming makaranas ng pangungutya mula sa mga taong hindi naniniwala sa aming kakayahan. Bakit hindi na lang kayo magtrabaho sa bayan? Tanong ng isang lalaking bumibili ng turon. Mas malaki pa ang kikitain niyo sa pabrika kaysa sa pagbebenta rito. Tiningnan ko si Liza na halos luha ang nakangiti habang inaabot ang sukli. Salamat po sa payo, malumanay kong sagot. Ngunit sa kabila ng mga ganitong sitwasyon, hindi kami nagpatinag. Isang gabi, habang kami ay nagbabalik loob sa bahay, may narinig kaming kumakatok sa pinto. Sino kaya ang bisita? Tanong ni Liza, bahagyang natatakot. Nang buksan ko ang pinto, bumungad sa akin ang isang lalaki, tila nasa edad 50, nakasuot ng maruming damit at may dalang mga papel. Magandang gabi, kayo ba ang magkapatid na nagbebenta ng pagkain sa kanto? Tanong niya, tila nanghihina. Opo, kami po iyon, sagot ko nangingilag. May gusto sana akong ipakiusap, sabi niya habang iniabot ang isang punit-punit na sobre. Pakiusap, tulungan niyo ako. Kailangan ko ng tulong para sa aking pamilya. Napatingin ako kay Liza na hindi malaman kung ano ang gagawin. Sa pag-aalinlangan, tumango ako at tinanggap ang sobre. Ano po ba ang maitutulong namin? Tanong ko habang nararamdaman ang tensyon sa paligid. Kailangan ko ng puhunan para makabalik sa probinsya. Sabi niya, halos maiyak. Habang iniisip ko ang aming sariling sitwasyon, naramdaman ko ang bigat ng desisyon na kailangan kong gawin. Sa isang iglap, napagtanto kong ang sobre na ito ay maaaring magdala ng pagbabago hindi lamang sa buhay ng lalaking ito, kundi pati na rin sa amin ni Liza. Kailangang magdesisyon kami agad, ngunit hindi namin akalaing magiging ganoon kabigat ang magiging resulta ng aming desisyon. Sa bawat umaga, habang unti-unting lumilinaw ang langit, ako at ang aking kapatid na si Lino ay naglalakad patungo sa paborito naming puwesto sa kanto ng aming barangay. Bitbit ang aming kariton na puno ng mga pagkaing inihanda ng aming ina, palaging may halong kaba at pag-asa ang bawat hakbang. Alam namin na sa kabila ng hirap ng buhay, may pag-asa pa rin sa bawat platong aming naihahain. Simula noong magtulungan kaming magbenta sa kalye, mas naging malapit kami ni Lino. Siya ang aking sandigan, ang laging nagbibigay ng lakas ng loob kapag ako'y nanghihina. Madalas, habang abala kami sa pagtitinda, nagkakaroon kami ng munting pag-uusap tungkol sa aming mga pangarap. Alam mo, kuya,
Balang araw magkakaroon tayo ng sarili nating karinderya. Ani Lino, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Isang araw, habang abala kami sa pag-aayos ng aming paninda, napansin kong may isang lalaking matagal nang nakamasid sa amin. Hindi siya bumibili, kundi nakatayo lamang sa isang tabi, tila nagmamasid, nagmamatyag. Hindi ko alam kung dapat ba akong kabahan o manabik, pero dahil sanay na kami sa iba't ibang tao sa kalye, pinili ko na lang na huwag pansinin ito. Sa halip, itinuloy ko ang aking pagpapakilala ng mga pagkain sa mga dumaraan. Ate, masarap ang kaldereta namin ngayon. Siguradong magugustuhan mo, sabi ko sa isang parokyano habang masiglang inaabot ang kanyang order. Sa bawat ngiti at papuri ng aming mga suki, nararamdaman ko ang unti-unting pag-usad ng aming munting negosyo. Unti-unti naming nararamdaman ang pagbabago, ang pag-unlad mula sa simpleng pangarap patungo sa konkretong plano. Kinagabihan, habang nagliligpit kami ni Lino, muling nagpakita ang lalaking kanina pa nagmamasid. Lumapit siya sa amin at nagpakilala bilang si Mang Tonyo, isang may-ari ng sikat na restaurant sa kabilang bayan. Napansin ko kayo kanina pa at gusto kong malaman kung saan ninyo kinukuha ang inyong mga sangkap. Tanong niya, puno ng interes ang kanyang tinig. Nagulat kami ni Lino sa kanyang tanong. Hindi namin akalain na ang simpleng pagtitinda namin sa kalye ay makakakuha ng pansin mula sa isang taong may karanasan sa industriya ng pagkain. Galing po ito sa palengke, at ang iba'y tanim namin sa likod ng bahay, sagot ni Lino, hindi maitago ang kanyang pagkasabik. Gusto kong subukan ang inyong mga putahe, baka sakaling makakuha tayo ng magandang partnership. Ani Mang Tonyo, na lalong nagpalakas ng aming loob. Sa kabila ng aming kaba, naramdaman namin ang pag-asang dala ng kanyang alok. Alam naming hindi ito pagkakataong dapat palampasin. Sa mga sumunod na araw, kami ni Lino ay naging mas masigasig sa aming negosyo. Doble ang ingat sa pag-aayos ng aming paninda at mas masigasig na kaming nag-iimbita ng mga tao. Nagkaroon kami ng meeting kay Mang Tonyo at hindi namin akalaing magiging daan ito sa mas malaking oportunidad. Siya ang nagbigay sa amin ng idea na simulan ang pag-deliver ng pagkain sa mga opisina sa bayan gamit ang kanyang koneksyon. Dahil sa kanyang tulong, nakapag-expand kami ng aming maliit na negosyo. Ang dati naming kariton sa kanto, ngayon ay naging delivery service na nagdadala ng masasarap na pagkain sa iba't ibang opisina sa bayan. Ang dating simpleng pangarap ni Lino na magkaroon ng karenderya ay unti-unti nang nagiging realidad. Ngunit sa kabila ng magandang takbo ng aming negosyo, isang problema ang dumating na hindi namin inaasahan. Isang gabi, habang abala kami sa pag-audit ng aming kita, nalaman namin na may isang malaking restaurant sa bayan ang naglalabas ng mga parehong putahe na katulad ng amin. Ang mas masaklap, ang mga ito ay ibinebenta sa mas murang halaga. Hindi ko maiwasang mag-isip na baka isa sa aming mga parokyano ang nag-leak ng aming recipe. Ngunit ang mas nakakagulat ay nang makita namin na ang restaurant na iyon ay pagmamay-ari ng isang taong kilala namin, si Mang Tonyo. Paano niya nagawa ito sa amin? Ang taong nagbigay sa amin ng pag-asa, siya rin pala ang magiging dahilan ng aming pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung paano ito haharapin. Kahit pa masakit ang aming natuklasan, hindi ko maiwasang maniwala na may rason ang lahat ng ito. Sa bawat pagsubok, sa bawat dagok na dumating, alam kong may natutunan kami at mas lumalakas kami. Ngunit sa pagkakataong ito, paano namin haharapin ang taong minsang nagbigay ng tiwala sa amin? Ngunit ngayon ay tila bumubuo ng hadlang sa aming tagumpay. Sa gitna ng kaguluhan ng aming damdamin, isang tanong ang patuloy na bumabalot sa aking isip. Paano namin maibabalik ang aming pangarap na unti-unti ng pinanghihinaan ng loob? Sa mga sumunod na araw, patuloy kaming nagbenta ng pagkain sa kalsada.
Kahit pa mahirap, lagi naming iniisip ni Kuya ang aming pangarap na makapagpatayo ng maliit na karinderya na magiging simula ng aming pag-asenso. Kahit pagod, hindi namin makakalimutan ang mga ngiti at kwento ng mga suki naming bumibili. Sila ang nagbibigay inspirasyon sa amin para magpatuloy. Isang umaga, habang nag-aayos kami ng aming maliit na puwesto, may lalaking lumapit sa amin. Matangkad siya, maputi, at mukhang edukado sa kanyang suot na Amerikana. Nagpakilala siya bilang si Mr. Santiago, isang negosyante na namumuhunan sa maliliit na negosyo. Sinabi niyang napansin niya ang aming sipag at determinasyon, kaya't nais niya kaming tulungan. Nag-aalok siya ng maliit na kapital upang makapagsimula kami ng aming karinderya. Ako'y nagulat at natulala sa kanyang alok, ngunit si Kuya ay agad na nagtanong kung ano ang kapalit ng tulong na ito. Simple lang, sagot ni Mr. Santiago. Gusto ko lang makita ang inyong negosyo na lumago. Walang anumang kapalit kundi ang inyong tagumpay. Naramdaman ko ang pag-aalinlangan sa dibdib ni Kuya. Palaging naging mapagmatyag siya sa mga ganitong alok dahil sa takot na baka may nakatagong agenda. Ngunit ako, sa kabila ng aking pag-aalinlangan, ay nadala ng kanyang sinseridad. Sa huli, pumayag si Kuya na tanggapin ang alok ni Mr. Santiago. Ngunit may kasunduan na babayaran namin siya sa oras na kumita na ang negosyo. Sa loob ng ilang linggo, nagsimula kaming maghanda para sa aming karinderya. Sinikap naming gawing mas malawak ang aming menu mula sa simpleng adobo at sinigang. Nagdagdag kami ng iba't ibang ulam na paborito ng mga lokal. Naging abala kami sa pag-aayos ng lugar na aming pinagtayuan. Isang maliit na espasyo malapit sa palengke kung saan tiyak na maraming tao ang dumadaan araw-araw. Si Mr. Santiago ay naging patnubay namin sa bawat hakbang, laging nariyan para magbigay ng payo at motibasyon. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unti naming naramdaman ang pag-unlad. Dumami ang mga parokyano at palaging puno ang aming karinderya tuwing oras ng kainan. Ang dating pangarap namin ni Kuya ay unti-unti nang nagiging realidad. Ngunit sa likod ng kasiyahang ito, may bumabagabag sa akin. Isang gabi, habang nagsasara kami ng karinderya, napansin ko ang isang pamilyar na mukha sa gilid ng kalsada. Si Mr. Santiago, ngunit iba ang kanyang anyo. Mukha siyang balisa at pagod, tila may iniinda. Agad akong lumapit sa kanya, nag-aalala sa kanyang kalagayan. Mr. Santiago, ayos ka lang po ba? Tanong ko. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Pasensya na at hindi ko ito nasabi agad. Sabi niya, may sakit ako at hindi ko na alam kung gaano pa ako katagal. Nagulat ako sa kanyang revelasyon. Ang taong tumulong sa amin na makamit ang aming pangarap ay may dinadala palang mabigat na problema. Hindi ko malaman kung paano ako tutugon. Naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon at sa kabila ng aming tagumpay, naroon ang pag-aalala para sa kanya. Ngunit bago pa ako makapagsalita, bigla siyang ngumiti. Huwag kang mag-alala, sabi ni Mr. Santiago. Ang mahalaga ay nakita ko kayong nagtagumpay. Iyan ang aking kaligayahan. Sa kabila ng kanyang sinasabi, hindi ko matanggal ang lungkot na nararamdaman ko para sa kanya. Si Kuya ay lumapit rin at nagpasalamat sa lahat ng ginawa ni Mr. Santiago para sa amin. Nang sumunod na araw, hindi na namin siya muling nakita. Sa mga darating na linggo, patuloy ang aming negosyo. Ngunit sa kabila ng aming tagumpay, ang alaala ni Mr. Santiago ay nananatili sa aming isipan. Nais naming ipagpatuloy ang kanyang legacy, ang pagtulong sa kapwa na nangangailangan ng inspirasyon at pag-asa. Isang araw, habang abala kami sa karinderya, isang liham ang dumating para sa amin. Mula ito kay Mr. Santiago. Sa kanyang liham, ipinaabot niya ang kanyang pasasalamat sa aming dalawa at nag-iwan siya ng isang huling piraso ng mensahe. Huwag ninyong kalimutan
na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa yaman, kundi sa kung paano ninyo maiaangat ang buhay ng iba. Ang mga salitang iyon ay naging gabay namin ni Kuya. Ipinangako namin sa aming sarili na gagamitin ang aming tagumpay para makapagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa iba, tulad ng ginawa sa amin ni Mr. Santiago. Ngunit isang araw, natuklasan namin ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Sa isang sulok ng liham, may nakasulat na address, isang lugar na hindi namin kilala. Sa kabila ng aming pag-aalinlangan, nagpasya kaming puntahan ang lugar na iyon. At doon, nagsimula ang bagong yugto ng aming kwento. Laging may simula ang bawat tagumpay at sa amin, nagsimula ito sa gilid ng kalsada. Ako si Miguel at kasama ang kapatid kong si Juan. Araw-araw naming dinadala ang aming mga produkto, mga simpleng puto, kutsinta at turon sa pinakamataong kalsada sa aming bayan. Mahirap man ang buhay, hindi kami pinanghihinaan ng loob. Sa kabila ng init ng araw at ulan na tila walang katapusan, pinili naming magpatuloy. Sapagkat sa bawat benta, hindi lang pera ang aming nakukuha, kundi ang pag-asa na maaaring magbago ang aming kapalaran. Isang umaga, habang inaayos ko ang mga kalakal, napansin ko si Juan na tila mas masigla kaysa dati. Miguel, may ideya ako, bungad niya sa akin. Bakit hindi natin subukang magbenta online? Alam mo, uso na ngayon ang mga online store. Baka mas madami tayong maabot na tao. Agad kong naisip ang mga posibilidad. Kung magawa namin ito, hindi na kami limitado sa kalsada. Pero paano? Wala kaming sapat na kaalaman sa teknolohiya at ang mga cellphone namin ay lumang modelo pa. Ngunit kapwa kami determinado. Kinagabihan, sa liwanag ng munting lampara, sinimulan namin ang pag-aaral kung paano magbenta sa pamamagitan ng social media. Nagpatulong kami sa isang kaibigan na may alam sa online selling. Nagbukas kami ng account at sinimulan ang aming munting tindahan sa internet. Mula sa kalsada, ngayon ay nasa digital na mundo na kami. Sa unang linggo, tahimik ang aming online store. Wala pa ring bumibili. Ngunit hindi kami nawalan ng pag-asa. Araw-araw nagpo-post kami ng mga larawan ng aming mga produkto kasama ang kwento ng aming buhay at mga pangarap. Mula sa kalsada patungo sa inyong tahanan, sabi ni Juan sa isang post. Unti-unti, may mga nagme-message sa amin, nagtatanong tungkol sa mga produkto. Hanggang sa isang araw may dumating na order mula sa isang kilalang personalidad sa aming bayan. Naging daan ito para makilala kami ng mas marami pang tao. Dahil sa pag-endorso, biglang dumami ang order sa aming online store. Halos hindi na kami makatulog sa kakaayos ng mga order. Sa bawat pagod at puyat, mas naging masigasig kami. Nakakatuwang isipin na dati, tinitiis namin ang pagod sa kalye, ngunit ngayon, sa bahay na lang kami nag-aayos ng mga produkto at nagpapak para ipadala. Ang dating simpleng pangarap ay unti-unti nang nagiging katotohanan. Isang araw, habang abala kami ni Juan sa pag-aayos ng mga order, may kumatok sa aming pintuan. Isang matandang babae ang pumasok, may dala-dalang sobre. Ako si Lola Berta, sabi niya. Natutuwa ako sa inyong kwento at mga produkto, kaya't nais kong mag-invest sa negosyo ninyo. Hindi kami makapaniwala. Sa aming isip, ito na ba ang simula ng mas malaking oportunidad? Napatingin kami ni Juan sa sobre. Sa loob nito, may mga papeles at tseken na naglalaman ng halagang hindi namin inaasahan. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Sa tulong ni Lola Berta, nakapagpatayo kami ng isang maliit na tindahan sa isang magandang lokasyon. Mas marami na ang nakakakilala sa amin, hindi lamang sa aming bayan kundi maging sa mga kalapit na lugar. Ngunit sa kabila ng tagumpay na aming tinatamasa, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa tindahan, may natanggap akong mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Miguel, mag-ingat ka. Hindi lahat ng nakangiti ay kaibigan, ang sabi sa mensahe.
Hindi ko alam kung kanino galing ito, ngunit tila may babala ito sa akin. Kinabukasan, ikinuwento ko kay Juan ang tungkol sa mensahe. Sinabi niyang, huwag mag-alala, baka isa lang itong pananakot. Ngunit hindi ko maiwasan ang mag-isip. Sino ang maaaring may masamang balak sa amin? Ano ang kanilang pakay? Habang lumilipas ang mga araw, mas lumalalim ang aming negosyo, mas dumarami ang mga order at mas maraming tao ang nakakakilala sa amin. Sa kabila nito, patuloy akong nababalisa. Isang gabi, habang papauwi kami mula sa tindahan, may napansin akong isang itim na sasakyan na sumusunod sa amin. Hindi ko ito pinansin noong una, ngunit nang makailang ulit itong makita, alam kong may kakaiba. Hanggang sa biglang bumilis ang takbo ng sasakyan at humarang sa amin. Bumaba ang isang lalaking hindi namin kilala. Miguel, Juan, alam kong malaki na ang inyong negosyo. Ngunit tandaan ninyo, hindi lahat ay masaya sa inyong tagumpay, sabi niya habang may hawak na sulat. Iniabot niya ito sa amin at agad na umalis. Nang buksan namin ang sobre, tila isang babala ang aming natanggap. Hindi namin alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit isang bagay ang sigurado. Ang aming tagumpay ay may kaakibat na panganib na hindi namin inaasahan. Ngunit sa kabila ng takot, alam kong hindi kami susuko, sapagkat kami ay lumaban mula sa kalsada at sa kabila ng anumang balakid, patuloy kaming lalaban para sa aming mga pangarap. Isang umaga na tila'y walang pinagbago sa kalakaran ng aming buhay, bumangon kami ni ate mula sa aming munting higaan. Ang mga unang sinag ng araw ay muling bumungad sa amin. Tila mga palatandaan ng panibagong pag-asa. Hindi namin inasahan na ang araw na ito ay magiging simula ng isang hindi malilimutan na kabanata sa aming kwento. Habang abala kami sa paghahanda ng mga pagkain na dadalhin sa kalye, naririnig ko ang ingay ng mga sasakyan sa labas, pati na rin ang mga tawanan ng mga bata na naglalaro sa kalsada. Ang amoy ng niluluto ni ate na puto at suman ay bumabalot sa buong paligid, nagbibigay ng aliw sa aming mga kapitbahay na sanay na sa aming presensya. Hindi namin alam na ang araw na ito ay magdadala ng kakaibang swerte sa amin. Maya-maya pa'y narinig ko ang pagkatok sa pinto. Agad akong tumakbo upang buksan ito at bumungad sa akin ang isang lalaking hindi ko kilala. May dala siyang isang piraso ng papel at may malapad na ngiti sa kanyang mukha. Magandang umaga, ako si Mr. Javier. Mayroon akong alok na sa tingin ko ay magugustuhan ninyo. Bungad niya. Nagkatinginan kami ni ate na parehong nagtataka kung ano ang alok na sinasabi ng lalaki. Ipinakita niya sa amin ang papel na hawak niya na naglalaman ng mga detalye tungkol sa isang bagong bukas na kainan sa bayan. Naghahanap kami ng maliliit na negosyante na maaring mag-supply ng pagkain sa aming restaurant. Napansin ko ang inyong mga paninda sa kalye at sa palagay ko'y bagay na bagay ito sa konsepto ng aming kainan. Paliwanag ni Mr. Javier. Napatigil kami ni ate sa aming ginagawa. Hindi kami makapaniwala sa narinig. Ang aming mga simpleng puto at suman ay magiging bahagi ng isang restaurant, tila isang panaginip na hindi namin inaasahang magkatotoo. Nang makita ni Mr. Javier ang aming pag-aalinlangan, agad niyang ipinaliwanag ang mga benepisyo ng alok. Hindi lamang ito makapagbibigay sa inyo ng mas malawak na merkado, kundi makatutulong din ito para sa patuloy na pag-unlad ng inyong negosyo. Handa kaming makipag-ayos sa inyo sa tamang presyo. Sa kabila ng aming saya, hindi pa rin maiwasan ni ate na mag-alala. Paano kung hindi namin matustusan ang kanilang pangangailangan? Baka masira lang ang pangalan natin, tanong ni ate, puno ng pag-aalala. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong ito na ang pagkakataon na matagal na naming hinihintay. Kailangan lang naming pagbutihin ang aming trabaho at magtiwala sa aming kakayahan. Ate, kaya natin ito. Magtulungan tayo gaya ng dati. Isa itong malaking hakbang pero hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sabi ko, pinapawi ang kanyang pag-aalala.
Nang makapagkasundo kami kay Mr. Javier, agad naming sinimulan ang mga plano para sa mas malaking produksyon. Nag-ipon kami ng sapat na pondo upang makabili ng karagdagang mga sangkap at kagamitan. Hindi madali ang mga araw na sumunod, ngunit sa araw-araw na pagod at pagsusumikap, naramdaman namin ang unti-unting pag-unlad ng aming negosyo. Sa tuwing lumilipas ang mga linggo, mas dumadami ang mga order mula sa restaurant. Ang mga dating simpleng paninda sa kalye ay ngayon naging sikat na pagkain sa bayan. Hindi namin inasahan na ang aming maliit na negosyo ay magiging bahagi ng buhay ng maraming tao. Ang mga taong dati naglalakad lamang sa kalsada ay ngayon bumibili na ng aming mga produkto sa restaurant. Ngunit sa kabila ng tagumpay na aming natamo, hindi pa rin namin maiwasan ang mga pagsubok. Isang gabi, habang abala kami sa pag-iimpake ng mga orders, may natanggap kaming tawag mula sa restaurant. May problema sa mga sangkap na na-deliver ninyo. Kailangan nating pag-usapan ito bukas, sabi ng manager ng restaurant na agad nagbigay ng kaba sa aming dibdib. Nagkatinginan kami ni ate, ramdam ang pag-aalala sa aming mga mukha. Hindi namin alam kung ano ang magiging kahihinatnan nito. Paano kung hindi na kami muling makipagkasundo sa kanila? Paano kung ang lahat ng aming pinaghirapan ay masayang lamang? Sa kabila ng aming takot, alam kong kailangan naming harapin ang anumang pagsubok na darating. Habang nakatitig sa kisame ng aming bahay, nagdasal ako ng taimtim. Sa kabila ng aming tagumpay, alam kong marami pang hamon ang darating. Ngunit sa bawat hakbang na aming tinatahak, alam kong kasama namin ang Diyos. Ngunit hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang mga tanong. Ano nga ba ang problema sa aming mga produkto? At paano namin ito maaayos? Kinabukasan, habang papunta kami sa restaurant upang makipag-usap, hindi ko maiwasang matanong sa sarili, ito na nga ba ang katapusan ng aming kwento? O may mas malaking tagumpay na naghihintay sa amin? Pagod na pagod ako ng araw na iyon. Ang init ng araw ay tila apoy na dumadampi sa aking balat habang patuloy kong itinutulak ang maliit naming kariton sa makikipot na kalye sa aming baryo. Kasama ko ang aking kapatid na si Lito, na kahit mas bata sa akin ay matibay at puno ng pag-asa. Kami ang magkatuwang sa pagbebenta ng iba't ibang pagkain. Turon, banana Q, at kung ano-ano pang paborito ng mga tao sa aming lugar. Noon pa man, sanay na kami sa ganoong setup. Wala kaming ibang mapagkukunan ng ikabubuhay kundi ang maliit na kita mula sa pagbebenta. Minsan, napapatanong ako sa sarili ko kung hanggang kailan namin kakayanin ang ganitong uri ng pamumuhay. Ngunit sa tuwing nakikita ko ang ngiti ng aking kapatid na si Lito, bumabalik ang aking lakas at determinasyon. Isang araw, habang kami naglalako, napansin kong kakaiba ang dami ng mga tao sa kalye. May isang malaking kaganapan sa plaza at tila ba lahat ng tao'y naroon. Dumagsa ang mga tao sa aming pwesto at sa unang pagkakataon halos maubos ang lahat ng dala naming paninda bago magtanghali. Kuya, ang dami nating benta, masiglang sabi ni Lito. Ngumiti ako at ginulo ang kanyang buhok. Oo nga, Lito, salamat sa Diyos. Nang sumunod na araw, nagpasya kaming magdala ng mas maraming pagkain. Inisip ko na baka magpatuloy ang swerte namin. Ngunit sa gitna ng aming paglalako, napansin kong may kakaibang mga taong nakatingin sa amin. Hindi ko alam kung dahil ba sa aming dami ng paninda o dahil sa aming anyo. Naramdaman kong may hindi tama, ngunit itinuloy ko pa rin ang pagbebenta. Wala akong intensyon na sumuko sa gitna ng laban. Pauwi na kami noon nang biglang may lumapit sa aming matandang lalaki. Iho, hindi lang basta swerte ang kailangan niyo, may kailangan kayong malaman. Hindi ko maintindihan ang kanyang ibig sabihin, ngunit nagpatuloy siya. May mga tao na gustong makipag-usap sa inyo. Hindi ito tungkol sa pagkain ninyo, kundi sa malaking oportunidad.
Nagkatinginan kami ni Lito. Sino ang mga ito? At ano ang gusto nilang sabihin? Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, nakita ko sa mga mata ni Lito ang pag-asa at pananabik. Pumayag kaming makipagkita sa kanila kinabukasan. Sa araw na iyon, dinala kami ng matanda sa isang opisina na hindi kalayuan sa plaza. Nandoon ang ilang tao na tila ba mga profesional. Nagpakilala sa amin ang isang babae na si Aling Tessie, na may-ari ng isang maliit na kumpanya ng pagkain. Narinig namin ang tungkol sa inyo at nais naming mag-invest sa inyong negosyo, sabi niya. Nagulat kami, hindi namin inakala na ang simple naming pagbebenta sa kalye ay mapapansin ng isang tulad ni Aling Tessie. Bakit po kami? Tanong ni Lito. Dahil sa sipag ninyo at determinasyon, sagot niya. Nakikita ko ang potensyal sa inyo at gusto kong makatulong. Parang panaginip ang lahat, ang dating pangarap lamang ay nagiging realidad. Sinimulan kaming turuan ni Aling Tessie kung paano palaguin ang aming negosyo. Nagbigay siya ng puhunan para makabili kami ng mas maraming kagamitan at mga sangkap para sa aming mga produkto. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento. Habang patuloy kaming nagtatagumpay, may lumutang na balita na may isang malaking kumpanya na nais kunin ang aming mga recipe at ideya. Kuya, paano kung mawala sa atin ang lahat? Paano kung hindi natin ito makontrol? Tanong ni Lito, puno ng pag-aalala. Hindi ko rin alam ang sagot sa tanong niya. Ang tanging alam ko lang ay kailangan naming lumaban at ipaglaban ang aming pinaghirapan. Isang gabi, habang kami nag-uusap, dumating si Aling Tessie at may dala siyang balita. May isang tao na gustong makipagkita sa inyo bukas. Isang tao na maaaring makapagpabago ng lahat. Sabi niya, sino kaya ang taong ito? Ano ang kanyang layunin? Sa kabila ng aming tagumpay, tila may paparating na bagong hamon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam kong kasama ko si Lito. Ang magkasama naming haharapin ang anumang pagsubok na darating. May kaba at pananabik sa aming mga puso, ngunit puno rin kami ng pag-asa. Sa kabila ng lahat, naniniwala kaming ang aming kwento ay hindi patapos. Sa gabing iyon, habang nakatingin kami sa mga bituin, nagdasal kami ng tahimik. Sana, ito na ang simula ng mas maliwanag na bukas para sa ating dalawa, sabi ko. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi ko pa sinasabi kay Lito, na ang taong gustong makipagkita sa amin ay may koneksyon sa aming nakaraan. Isang koneksyon na maaaring magpabago ng lahat ng aming nalalaman. Ang araw ay nagsimula ng tila pangkaraniwan, ngunit may kakaibang pakiramdam akong nararamdaman habang tumutulong kay ate sa pagluluto ng mga kakanin na aming ibebenta sa kalye. Sa bawat tahong na nilalagay ko sa kawali, tila may bulong na umuukil-kil sa aking isipan na may mangyayaring kakaiba. Hindi ko mawari kung ito ba'y kabutihan o kabalintunaan, ngunit pinilit kong tumuon sa mga gawain. Sa bawat paghalo ko sa palayok, nararamdaman ko ang init ng apoy na tila nagsasabi ng aming paglalakbay mula sa kahirapan tungo sa pag-asa. Ate, sa tingin mo ba makakamit natin ang mga pangarap natin? Tanong ko habang sinasara ang takip ng palayok. Ngumiti siya, isang nanggiting puno ng tiyaga at pag-asa. Oo, alam mo, minsan ang tagumpay ay hindi lang sa kung ano ang nakamtan natin, kundi sa kung paano natin ito nakamit. Habang naglalakad kami papunta sa karaniwang pwesto namin sa kalsada, hindi ko maiwasang mapansin ang pagbabago sa paligid. Parang mas madaming tao kaysa dati at may mga bagong muka na tila may hinahanap. Nagpatuloy kami sa pagbenta, isa-isa naming ibinida ang aming mga kakanin. Mga paborito ng mga tao, puto, kutsinta at bibingka na may espesyal na timpla ni ate. Nagulat kami nang isang matandang lalaki ang lumapit sa amin. Hindi siya mukhang isang karaniwang mamimili. Pormal ang kanyang kasuotan at may aura ng kapangyarihan. Magandang araw, bati niya
Habang tinitingnan ang aming mga paninda, narinig ko ang tungkol sa inyong dalawa at gusto kong makilala kung sino ang nasa likod ng masarap na kakanin na ito. Hindi namin alam kung paano magre-react. Parang ang buong mundo ay huminto sa sandaling iyon. Salamat po, sabi ni ate. Kami po ay nagtitinda dito araw-araw upang matulungan ang aming pamilya. Ngumiti ang lalaki at nagpakilala. Ako si Mr. Santos, may-ari ng isang kilalang restaurant sa Maynila. Isa sa aming mga tauhan ang nakatikim ng inyong kakanin at hindi siya makapaniwala sa sarap. Kaya't nagpunta ako rito upang personal na tikman ang inyong mga gawa. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Tila ba ang hangin ay mas malamig, ang araw ay mas maliwanag, at ang ingay ng kalsada ay nawala. Nagpatuloy si Mr. Santos, mayroon akong alok para sa inyo. Gusto kong isama ang inyong mga kakanin sa aking restaurant. Isang pagkakataon para makilala ang inyong talento sa mas malaking plataporma. Napalunok ako sa aking narinig. Isang pagkakataon na matagal na naming pinangarap, ngunit sa likod ng aking isipan may bumabagabag. Ano ang kapalit? Ano ang magiging epekto nito sa amin, sa aming pamilya? Naku, maraming salamat po, sabi ni ate, halatang nag-iisip ng malalim. Ito po ay isang malaking karangalan. Pero, ano ang pero sa ganitong klaseng pagkakataon? Napatingin ako kay ate. Alam ko na pareho kaming may tanong sa aming puso. Paano kung may kailangan kaming isakripisyo para rito? Pero, kailangan po naming malaman ang lahat ng detalye bago kami makapagdesisyon. Patuloy ni ate, puno ng pag-iingat. Ngumiti si Mr. Santos. Siyempre, naiintindihan ko, may mga bagay na kailangan munang pag-isipan. Bibigyan ko kayo ng oras at pagkakataon para pag-aralan ng alok ko. Iwan ko sa inyo ang aking contact details. Kapag handa na kayo, makipag-ugnayan lamang. Nang umalis si Mr. Santos, ramdam ko ang bigat ng desisyon sa aming mga balikat. Alam namin na ito ang posibleng daan patungo sa tagumpay na aming inaasam. Ngunit may bahagi ng aming puso na nagsasabing mag-ingat. Pinag-usapan namin ni ate ang mga posibleng mangyari, ang mga benepisyo at ang mga posibleng panganib. Habang kami ay nag-uusap, hindi ko maiwasang mapansin ang isang anino sa likod ng mga tao. Isang lalaking nagmamasid na tila ba kami ang kanyang pinapanood mula pa kanina. Hindi ko makilala ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kaba. Sino siya? Ano ang kanyang layunin? Sa sandaling iyon, naramdaman ko na ang aming kwento ay hindi pa tapos. Maraming tanong ang bumabagabag sa akin tungkol sa alok ni Mr. Santos, sa misteryosong lalaki, at sa landas na aming tatahakin. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw. Hindi kami susuko. Ang aming kwento ay patuloy na magpapatuloy, puno ng pag-asa at pagnanasa na makamit ang aming mga pangarap. At habang iniimpake namin ang natitirang mga paninda, alam kong kami ay papasok na sa isang bagong kabanata ng aming buhay, isang kabanata na puno ng misteryo at pag-asa, na nakalaan lamang sa mga taong handang mangarap at magtiwala sa kanilang sarili. Ako si Miko, at sa araw-araw naming pagpupursigi sa kalsada, palaging bumabalik sa isip ko ang mga pangarap namin ni Mia, ang nakababatang kapatid ko. Sa gitna ng init ng araw at ulan, hindi namin alintana ang pagod, basta't may pagkain kaming maiuuwi sa aming nanay na matagal nang may sakit. Ang buhay namin noon ay tila paulit-ulit na pakikibaka, ngunit hindi kami bumitaw sa paniniwalang kaya naming baguhin ang aming kapalaran. Isang umaga, habang inaayos namin ang maliit naming kariton na puno ng lutong pagkain, lumpia, turon, banana Q, napansin kong mas maraming tao ang dumadaan sa aming lugar. Parang mas masigla ang paligid, kaya naisip kong ito na ang pagkakataon para magbenta ng mas marami. Si Mia, na palaging may nangiti kahit pagod na,
ay nagluto ng extra batch ng lumpia kagabi. Kuya, sigurado akong mabenta natin lahat ito ngayon, sabi niya habang inaayos ang mga lalagyan. Ang kumpiyansa niya ang palaging nagpapatibay ng loob ko. Habang abala kami sa pagtawag sa mga tao para bumili, may isang lalaki na nakasuot ng malinis na polo shirt ang lumapit sa aming kariton. Tila kakaiba siya kumpara sa mga karaniwang bumibili sa amin. Magalang, ngunit may halatang autoridad. Magkano ang lumpia? Tanong niya. Sinagot siya ni Mia at agad siyang bumili ng 10 piraso. Napansin kong matagal siyang nakatitig sa pagkain at tila iniisip ang isang bagay. Hindi niyo ba naisip na palakihin ang negosyo ninyo? Tanong niya sa amin habang kumakain. Napatingin ako kay Mia na halatang nagulat din sa tanong ng lalaki. Sa totoo lang, iniisip namin yan pero mahirap kasi wala kaming sapat na puhunan, sagot ko. Tumango ang lalaki at ngumiti. Baka makatulong ako, sabi niya bago nagbigay ng kanyang calling card. Ang pangalan niya ay si Mr. Reyes, isang negosyante na may-ari ng ilang kilalang restaurant sa bayan. Nang umalis siya, sinuri namin ang card. Para itong tiket sa isang bagong mundo. Hindi kami makapaniwala na may taong tulad niya ang interesado sa mga simpleng lumpia namin. Pero sa gitna ng excitement, nagduda rin ako. Totoo kaya ang sinabi niya? Baka niloloko lang kami. Kinabukasan, nagdesisyon akong tawagan ang numero sa card. Nagring ito ng ilang beses bago sinagot ng pamilyar na boses. Miko, tama ba? Tanong niya. Tumango ako kahit alam kong hindi niya kita. Oo, ako po ito. Tungkol po sa sinabi niyo kahapon. Hindi ko alam kung paano ipagpatuloy ang usapan, pero parang alam na niya ang gusto kong sabihin. Magkita tayo bukas. May plano ako para sa negosyo niyo, sagot niya. Sa sandaling iyon, ramdam ko ang kaba at pananabik ng sabay. Kinabukasan, dinala namin ni Mia ang ilang sample ng pagkain namin sa opisina ni Mr. Reyes. Malinis ang lugar, puno ng mga sertipiko at larawan ng malalaking event na tila patunay ng tagumpay niya. Nagkuwento siya tungkol sa kanyang buhay, nagsimula rin daw siya sa maliit na negosyo bago niya nakuha ang lahat ng meron siya ngayon. Tila nakikita namin ang sarili namin sa kanya at unti-unti kaming napawis sa aming mga pagdududa. May alok ako para sa inyo, sabi niya. Gusto kong bilhin ang mga recipe niyo pero hindi para nakawin ang negosyo niyo. Gusto ko kayong tulungan na palaguin ito. Nagpalitan kami ng tingin ni Mia para bang ang buong mundo ay tumigil sa sandaling iyon. Bibigyan ko kayo ng puhunan para makapagpatayo ng maliit na tindahan. Ang kapalit, magiging business partner ko kayo. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang alok niya. Ang ideya ng pagkakaroon ng sariling tindahan ay isang bagay na palaging nasa isip ko, ngunit tila imposibleng maabot. Tumango si Mia at sa tingin niya, alam kong gusto niyang tanggapin ito. Sige po, Mr. Reyes, sabi ko, halos manginig pa ang boses ko. Handa po kaming subukan. Sa mga sumunod na linggo, tulungan kaming inayos ang plano. Naghanap kami ng maliit na pwesto malapit sa palengke at unti-unti naming inayos ang tindahan. Ang dating simpleng kariton namin ay napalitan ng magandang stall na may pangalan, Miko and Mia's Kitchen. Bagong simula ito para sa amin at hindi namin akalain na darating ang ganitong pagkakataon. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga resibo, napansin kong may kakaiba sa mga dokumento ng partnership namin kay Mr. Reyes. Ang porsyento ng kita na napupunta sa kanya ay mas mataas kaysa sa inaasahan namin. Tila may hindi tamang nangyayari. Kuya, okay ka lang? Tanong ni Mia na abala sa pag-aayos ng bagong delivery. Tumango ako, ngunit hindi pa rin mapawi ang pag-aalala sa isip ko. Hindi ko alam kung paano sasabihin ito kay Mia, pati na rin kung paano kami haharap kay Mr. Reyes kung sakaling totoo ang hinala ko.
Sa kabila ng lahat ng tagumpay, parang may panganib na nagtatago sa likod ng aming pangarap. Napatingin ako sa papel na hawak ko. Ang bawat linya ng kontrata ay tila bumubulong ng babala. Ngunit hindi ko pa sigurado. Sa puntong iyon, alam kong kailangan kong alamin ang totoo kahit ano pa man ang kapalit. Lumipas ang ilang taon mula nang mag-umpisa kaming magbenta ng pagkain sa kalye. Hindi ko makalimutan ang mga araw na iyon, ang tunog ng mga sasakyan, ang init ng araw sa aking likod, at ang mga ngiti ng mga suki naming palaging bumabalik para sa aming mga produkto. Sa bawat umaga kasama ang kapatid kong si Ana, naglalakad kami papunta sa pwesto namin. Bitbit ang mga basket ng pagkain na maayos naming inihanda. Ang buhay sa kalsada ay hindi madali. Maraming pagsubok ang dumaan pero hindi kami nagpatinag. Ang bawat pagod at pawis na inilaan namin ay may kapalit ng ngiti at kasiyahan mula sa mga taong natutulungan namin. Ang kita namin ay sapat na para sa aming pang-araw-araw na gastusin at kaunting ipon para sa mga pangarap naming muling makabalik sa paaralan. Isang araw, habang nagtitinda kami, napansin namin ang isang lalaking matagal na naming nakikita sa aming lugar. Palaging nakaupo sa gilid, tila nagmamasid sa mga nagdaraan. Sa unang tingin, mukhang wala siyang interes sa aming mga paninda. Ngunit sa hindi inaasahan, lumapit siya sa amin. Magandang umaga, bati niya, may ngiti sa labi. Magandang umaga po, sir. Ano pong maipaglilingkod namin sa inyo? Sagot ni Ana na palaging mas mahinahon at magiliw kapag kausap ang mga mamimili. Narinig ko ang usapan ng mga tao tungkol sa inyo. Sabi nila, masarap daw ang mga pagkain niyo. Gusto ko sanang subukan, sabi ng lalaki habang tinitingnan ang mga pagkaing nakalatag. Inalok namin siya ng aming espesyal na puto at dinuguan, mga pagkaing paborito ng aming mga suki. Walang pag-aalinlangan, bumili siya, pero hindi lang iyon ang kinagulat namin. Sinimulan niyang makipagkwentuhan sa amin. Napag-alaman namin na siya pala'y isang negosyante. May sariling kumpanya ng mga pagkain. Interesado siya sa kwento namin, kung paano kami nagsimula, ano ang aming mga plano, at kung paano namin hinaharap ang mga hamon sa araw-araw. Nakakatuwang isipin na may isang taong tila nagmamalasakit sa amin, isang taong bukas ang puso sa aming kalagayan. Pagkaraan ng ilang linggo ng paminsang pagbisita niya, nagulat kami sa kanyang alok. Gusto kong tulungan kayong palawakin ang negosyo niyo. Alam kong may potensyal ang mga produkto niyo. Pwede tayong magtulungan. Hindi ko alam kung paano namin nagawa, pero napapayag kami ni Ana sa kanyang alok. Nagkaroon kami ng pagkakataon na palawakin ang aming negosyo. Nagsimula kaming magtinda sa mas maraming lugar at kalaunan ay nagkaroon kami ng maliit na tindahan. Ang mga pangarap namin ay unti-unti nang nagkakaroon ng katuparan. Habang lumalaki ang negosyo, hindi namin maiwasang makaramdam ng kaba at takot. Sa likod ng bawat tagumpay ay ang pangambang baka bigla na lang itong maglaho. Pero sa bawat hakbang, nariyan si Ana. Palaging nakasuporta at palaging nag-iisip ng mga bagong ideya para sa negosyo. Isang gabi, habang kami ay nagbibilang ng kita sa tindahan, may natanggap kaming tawag. Isa itong alok mula sa isang malaking kumpanya na nais makipag-partner sa amin. Hindi kami makapaniwala, mula sa mga simpleng pagkain sa kalye, ngayon ay may interes sa amin ang isa sa mga kilalang kumpanya sa bansa. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, may bumabagabag sa akin. Sa bawat hakbang ng tagumpay, napapansin kong may ilang bagay na nag-iiba. Si Ana na palaging puno ng sigla ay tila may itinatago. Madalas siyang nagkukulong sa kanyang silid at tila nagiging malayo. Isang gabi, nagkaroon ako ng lakas ng loob na kausapin siya. Ana, may problema ba? Parang may bumabagabag sa'yo. Tumahimik siya, hindi agad sumagot, hanggang sa bumuntong hininga siya at nagsalita. May kailangan akong sabihin sa'yo, kuya. Hindi ko alam kung paano.
Pero may isang bagay na dapat mong malaman. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Sa kabila ng tagumpay, may isang lihim na nakatago, isang bagay na maaaring makaapekto sa lahat ng pinaghirapan namin. Sa sandaling iyon, naramdaman kong ang lahat ng ginawa namin ay nakasalalay sa susunod niyang sasabihin. Ano kaya ang itinatago ni Ana? Sa kabila ng tagumpay, isang pagsubok na naman ang aming haharapin. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti naming nararamdaman ang pagbabago. Ang dating kalye na puno ng ingay at alikabok ay para bang naging saksi sa aming mga pangarap. Ako si Miguel at kasama ang aking kapatid na si Ana. Hindi kami tumigil sa pagtitinda ng pagkain kahit pa sa ilalim ng matinding init o malakas na ulan. Ang aming maliit na kariton ay naging simbolo ng pag-asa, hindi lamang para sa amin, kundi para sa maraming mga taong nakakasalamuhan namin araw-araw. Mula sa aming simpleng paninda ng kakanin, naisipan naming magdagdag ng iba pang putahe. Nagsimula kaming mag-eksperimento sa iba't ibang klase ng pagkain na kinagigiliwan ng mga tao sa aming lugar. Si Ana ang madalas na nag-iisip ng mga bagong recipe, habang ako naman ang abala sa pagkuha ng mga sangkap at pag-aayos ng aming kariton. Hindi namin namamalayan, unti-unti na palang lumalawak ang aming mga suki. Isang umaga, habang abala kami sa pag-aayos ng aming mga paninda, may lumapit sa aming isang lalaki. Matangkad siya, nakasuot ng malinis na polo at may daladalang maliit na notebook. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Ramon, isang negosyante na madalas bumibili ng pagkain sa amin. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaiba sa kanyang mga mata, parang may plano siya. Miguel, Ana, sabi ni Ramon, may ipapakita ako sa inyo. Pero kailangan ko munang malaman kung handa kayo sa isang malaking pagbabago. Nagkatiginan kami ni Ana, hindi alam kung ano ang isasagot. Pero sa likod ng aming mga pag-aalinlangan, naroon ang excitement. Sino ba naman ang hindi magkakainteres sa isang bagay na maaaring magdala ng magandang kinabukasan? Handa kami, sagot ko, puno ng determinasyon. Alam kong ito na ang pagkakataon na matagalan na naming hinihintay. Inabot sa amin ni Ramon ang kanyang notebook. Doon nakadetalye ang isang plano, isang maliit na negosyo na maaaring maging mas malaki kung gagawin sa tamang paraan. May ideya siya tungkol sa pagpapalawak ng aming kalakal at ito ay hindi lamang basta-basta. Naglalayon ito na magtayo kami ng isang maliit na kainan sa isang kilalang lugar sa siyudad. Habang binabasa ang kanyang plano, nararamdaman ko ang pag-usbong ng bagong pag-asa. Tila ba nagising ang lahat ng aming pangarap na matagal nang natutulog sa likod ng aming mga isip. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naroon ang takot. Takot na baka hindi namin kayanin, na baka hindi kami magtagumpay. Miguel, Ana, hindi ko kayo pinipilit, pero nararamdaman ko na kaya ninyo ito. Kailangan ninyo lang ng tamang gabay at tulong, wika ni Ramon. Pero paano kung hindi namin magawa? Paano kung hindi kami magtagumpay? Tanong ni Ana, puno ng pag-aalinlangan. Ngumiti si Ramon, tila ba alam niya ang sagot sa lahat ng aming mga tanong. Ang mahalaga ay subukan ninyo. Hindi kayo nag-iisa. Ako ay nandito para suportahan kayo. Ang mga salitang iyon ang nagbigay sa amin ng lakas ng loob. Nagdesisyon kami na subukan ang ipinapayo ni Ramon. Nagpunta kami sa iba't ibang lugar para maghanap ng tamang lokasyon para sa aming maliit na kainan. Sa tulong ni Ramon, nakahanap kami ng isang lugar na strategic sa syudad, kung saan maraming tao ang dumaraan araw-araw. Hindi madali ang proseso. Kinailangan naming mag-adjust sa bagong sistema ng negosyo. Kinailangan naming matutunan ang iba't ibang aspeto ng pagpapatakbo ng isang kainan, mula sa pagbili ng mga sangkap hanggang sa pag-manage ng mga tauhan. Sa bawat hakbang, naroon si Ramon handang magbigay ng payo at suporta. Habang abala kami sa pag-aayos ng aming bagong kainan,
Hindi ko maiwasang mag-isip, paano kung hindi ito magtagumpay? Paano kung ang lahat ng ito ay mauwi sa wala? Pero sa likod ng aking isipan, naroon ang tiwala sa sarili, tiwala sa aming kakayahan, at tiwala sa plano ni Ramon. Sa araw ng pagbubukas ng aming kainan, hindi ko mapigilang kabahan. Ang dating ingay ng kalye ay napalitan ng masasayang boses ng mga tao na pumapasok sa aming bagong lugar. Nakita ko si Ana nakangiti habang tinatanggap ang mga unang customer. Alam ko na sa kabila ng lahat ng pagod at hirap, ito ang simula ng aming bagong yugto. Ngunit hindi pa rin nawawala ang isang katanungan sa aking isipan. Ano ang tunay na intensyon ni Ramon? Bakit ganoon na lamang ang kanyang interes sa aming tagumpay? Sa likod ng kanyang mga ngiti, nararamdaman ko ang isang misteryo na hindi ko pa lubusang nauunawaan. Habang abala kami sa aming bagong kainan, isang tawag ang natanggap ko mula kay Ramon. Miguel, may kailangan kang malaman. May isang bagay na hindi ko pa nasasabi sa inyo. Sa kanyang boses, naramdaman ko ang bigat ng kanyang sasabihin. Ano kaya ang kanyang lihim? Ano kaya ang katotohanan sa likod ng kanyang mga plano? Hindi ko alam ang magiging sagot, pero alam ko na ang aming kwento ay hindi pa dito nagtatapos. Sa bawat hakbang namin sa kahabaan ng Espanya Boulevard, dama ko ang init ng araw na tila ba hinahaplos ang aming mga likod. Ako si Marco, ang panganay sa aming dalawa. Kasama ko ang kapatid kong si Lito, na sa kabila ng kanyang masayahing disposisyon ay may mga mata na puno ng pangarap at determinasyon. Sa loob ng maraming taon, ang kalye ang naging aming tahanan habang bitbit namin ang mga basket ng kakanin na kami mismo ang nagluluto sa maliit na kusina ng aming inuupahang barong-barong. Kuya, baka kaya na nating magtayo ng maliit na karinderya, sabi ni Lito habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Matagal na niyang pinapangarap ito, ngunit sa kabila ng aming kakapusan, lagi naming inuuna ang pang-araw-araw na pangangailangan. Oo nga, Lito, pero kailangan muna nating mag-ipon ng sapat. Sagot ko habang sinusuri ang laman ng aming alkansya na gawa lamang sa lumang lata ng biskwit. Hindi ito madali, pero ang pangarap ni Lito ang nagiging gabay ko. Bukod sa pagbebenta, kami ay nag-aaral din sa gabi sa tulong ng mga libreng klase na inaalok ng isang NGO sa aming lugar. Isang araw, habang abala kami sa pagsasaayos ng aming mga paninda, nilapitan kami ng isang matandang lalaki. May suot siyang maayos na polo at pantalon, ngunit may bakas ng pagod ang kanyang muka. Pasensya na, mga idyo, pero nakalimutan ko ang pitaka ko. Pwede bang makahingi ng kaunting pagkain? Babalik ako para magbayad, sabi niya. Nagkatinginan kami ni Lito. Alam naming hindi namin dapat basta-basta ipamigay ang mga paninda, pero may kung anong awa ang bumalot sa amin. Sige po, tatay. Kumuha po kayo ng kahit anong gusto niyo, sagot ni Lito. Ngumiti ang matanda at kinuha ang ilang piraso ng puto at kutsinta. Maraming salamat, babawi ako sa inyo, ani niya bago siya lumisan. Pagkalipas ng ilang linggo, sa hindi inaasahang pagkakataon, muli naming nakita ang matanda. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na siyang ilang mga tao. Bumalik ako, hindi lang para magbayad, kundi para magbigay ng tulong, aniya. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Mang Ernesto, isang dating negosyante na ngayon ay bahagi ng isang organisasyon na tumutulong sa mga maliliit na negosyante. Halos hindi kami makapaniwala nang inalok niya kaming magkapatid ng maliit na puhunan para sa aming munting karinderya. Sa wakas, unti-unti nang nagkakaroon ng katuparan ang pangarap ni Lito. Nagsimula kami sa munting pwesto sa tabi ng palengke. Unti-unti, nakilala kami sa aming masarap na luto at tapat na serbisyo hanggang sa lumago ito at naging tunay na karinderya. Ngunit sa likod ng aming pag-unlad,
Lagi kong iniisip ang tunay na layunin ng aming pagsisikap, hindi lamang para sa aming sarili, kundi para rin sa iba pang nangangarap. Isang gabi, habang abala kami sa pagsasaayos ng mga mesa at upuan, biglang may kumatok sa aming pintuan. Si Lito ang nagbukas at bumungad sa amin ang isang batang babae na may hawak na maliit na basket ng sampagita. Sa isang iglap, para akong nawala sa aking sarili at bumalik sa aming nakaraan. Nakita ko sa batang ito ang aming dati, punong-puno ng pag-asa kahit sa gitna ng kahirapan. Kuya, baka gusto mong bumili, mahina niyang sabi. Ngumiti ako at kinuha ang kanyang basket. Hindi kita bibilhan, pero gusto kitang tulungan, sabi ko. Nagkatinginan kami ni Lito at sa isang sulyap, napagkasunduan naming magbigay ng trabaho sa batang ito. Habang abala kami sa pagtulong sa kanya, napansin kong may nakamasid sa amin mula sa isang sulok. Isang pamilyar na mukha ang nakita ko, si Mang Ernesto, na ngayon ay may kasama pang ibang tao na sa tingin ko ay mula sa kanyang organisasyon. Lumapit siya sa amin at ngumiti. Alam kong hindi kayo titigil sa pagtulong sa iba. Kaya naman, itutuloy natin ito, sabi niya. Ngunit ang bagay na iyon ang nagtulak sa akin para magtanong, Mang Ernesto, bakit niyo kami pinili? Napabuntong hininga siya. Dahil minsan, may dalawang batang nagbenta sa kalye ang nagbigay sa akin ng pag-asa noong ako'y wala nang makapitan. Sagot niya, at sa pagkakataong iyon, hindi ko makuha ang kanyang pahiwatig. Ano ang tunay na kwento ni Mang Ernesto? Bakit tila ba may malalim na koneksyon siya sa amin? Sa dami ng mga katanungan, ang sagot ay tila ba isang hakbang na lamang sa pagkatuklas. Buti na lang, ang paglalakbay ay hindi pa tapos.